Hindi lang pala sa Pilipinas, mga kababayan. Hindi lang pala sa Pilipinas yung may ano, may ganyang strike ho. Meron din pala, ito, oh, ang China, nasaktan din yata, no? Sabi dito ng politico.com.ph, March 11. Wow. Oh. Kung sa Estados Unidos ho, mga kababayan, merong September 11, no, o 9/11 na tinatawag, mga bossing, eh sa mga DDS naman po, may 3/11 o March 11 na tinatawag ho, mga bossing. Talagang malas ang 1, ano? Kasi sabi nila, malas yung 1. Bakit? Kasi pabagsak daw eh, oh, pag ano. Malas ng araw ng mga DDS ngayon. China warns ICC. Ba? Hindi naman sila sakop dito, di ba? Hindi naman sila kasali sa ICC. Oh. China warns ICC against politicization in arrest of Duterte. Pati ba naman kayo, China? Yan yung dahilan nyo kung bakit inaresto ang dating Pangulong Duterte? Pinupolitika? O yun lang siguro ho ang alam nila, mga kababayan. No? Dito, mas medyo tumitibay yung relasyon ng dalawang pangulo, no? Yung relasyon ng China sa mga Duterte, biruin mo ba naman? Sasabihin din ng China, pinupolitika nyo lang si dating Pangulong Duterte ng Pilipinas. Hindi yata alam ng China, mga bossing, no? Na merong 20 to 30,000 mga inosente ang namatay nung panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Merong mga reward system at hindi naman po ikinakailayan ni Bungo, mga bossing, nung 2019. Ewan ko lang ho ngayon. Iba na yung tono ni Bungo ngayon eh. No? Iba na. Biruin mo, ang China, pinapapelan yung depensa natin. Uy, alisin nyo yung ninyo. Alisin nyo yung Typhoon missile ninyo. No? Nagdudulot yan ng pangamba at takot sa mga karating na bayan. Biruin nyo, Pilipinas ho tayo, mga boss ha. Pilipinas po, mga bossing. No? Tapos sasabihin ho sa atin ng China na alisin nyo yung depensa ninyo, ayaw namin yan. Pinapakialaman tayo. Ngayon, eto nakikialam din. Mga boss, pinupolitika daw ang dating Pangulong Duterte kaya inaaresto. Paano yung mga EJK? At saka, ano ang pakialam nyo sa amin? No? Siguro, ewan ko, makukutusan ko kung sino mang mga DDS ang magpo-post nung ganito. Bakit to? Kasi sinisigaw nila, bakit ganon? Meron naman tayo sariling bansa, ganito, ganyan. Bakit inaaresto sila ng ibang bansa? Bakit kayo hihingi kayo ng simpatya sa China? Di ba? Speaking of China, parang tahimik sila Marcoleta ngayon Di ba? Parang wala akong naririnig balita sa kaila Marcoleta ngayon. Hindi ko nakikitang nagsalita si Marcoleta. Tanong dito, mga bossing, ano ang pakialam ng China sa atin? No? Binomba ng China ang Pilipinas. Bakit? Kasi pinahuli si dating Pangulong Duterte. Ang gulo nila. Ano po? Ang gulo ho nila, mga kababayan. Sa totoo lang. Sabi ni Joy Corpus, pinagtabuyan nga si Digong sa Hong Kong dahil wala silang makukuha kay Digong. Mga kababayan, sa Hong Kong pa lang po, no? Gwardyado na sila. Gwardyado na yung mismong kwarto ni dating Pangulong Duterte o yung tinutuluyan ni dating Pangulong Duterte. Ako, tingin ko dito, sa Hong Kong pa lang, nagsabi na ang ICC o nagsabi na din ang Interpol, hawakan nyo na si Duterte. No, kasi may warrant na kami dyan. Kaya naman, nagkaroon ng elite force para kumordon o hindi na
o hindi na umalis pa kung saan pa pupunta, 'di ba? Kung saan pa pupunta. Sinigurado nung elite force na 'yon na paglabas mo dito sa tinutuluyan mo, sisiguraduhin namin na uuwi ka ng Pilipinas. Ayun, eh baka kung saan pa eh, no? Tanong ko din, sino kaya ang ano dito? Meron ditong umano eh, meron ditong nagkanulo eh kay Duterte, mga kababayan. Bakit to? Kasi pinapunta ng ano, Hong Kong. Pinapunta ho ng Hong Kong, mga boss chief amo sir. Eh kapag labas niya ng Pilipinas, kung talagang meron ng warrant of arrest, paglabas niya ng Pilipinas, mas madali hong mahuhuli. Tingnan niyo si Tebes. Sa Pilipinas, ang tagal nagtago ni Tebes sa Pilipinas. No? Pero nung lumabas ng bansa, ayun, nahuli din ng Interpol, mga kababayan. Ngayon, dating Pangulo, may nagpalabas, o punta ka ng Hong Kong, ganito, ganyan. Nung lumabas, hindi nila siguro inisip na ano, o baka inisip na nung nagkanulo sa dating Pangulong Duterte, mas madaling mahuhuli yan kapag ka nasa labas ng Pilipinas, no? Kasi sa Davao, paikot-ikot ka doon, sa daming kabundukan ng Pilipinas. Tingnan nyo nga ho, si Buloyski, kahit paano mga kababayan, medyo matagal din po yung maaresto si Buloyski. Umabot din po ng buwan. Eto, March 7, inilabas yung warrant of arrest. Huli ng March 11. Di ba? Niniwala ako may nagkanulo dito eh. Merong sabi, labas po kayo. Paglabas, tapos, wala silang kaalam-alam, di ba, lito nga ho sila. Nalilito sila, ano ba, uuwi ba tayo o hindi? May warrant of arrest ba o hindi? Sila Panelo, sabi, wala daw warrant of arrest. So, umuwi. Ayun, pagdating dyan, swak. Eh, syempre, aeroplano, napakadali na. Alam mo na kung saan bababaan ng aeroplano. Tignan nyo yung mga umaresto, dumiretso doon sa loob ng aeroplano, mga kababayan. Kumbaga, naging maliit yung pagtataguan. Sana. No? Dahil ako, naniniwala ako, mga kababayan, doon sa mga interview kay dating Pangulong Duterte, talagang ayaw niya magpa-aresto eh. No? Talagang ang dami niyang sinasabi, yung mga karapatan niya, ang dami niyang sinasabi, bakit niyo ako huhulihin, ganito, ganyan. Kung may tsansa na hindi madikit to sa mga kapulisan, mga boss, tatago muna to. Kaya lang, no choice. Aeroplano, no? Pagbaba ng aeroplano, yan na, si dating Pangulong Duterte, tara, pasok na tayo. Wala na magawa. Bawal naman po yung mga mahabang mga firearms sa loob ng ng eroplano. Di ba? Nakita niyo 'yon? Sa airport pa lang, kakapkapan na kayo, titingnan na meron ba kayong mga dalang mga mahahaba. Sa Hong Kong pa lang pagbalik ng Pilipinas. Kaya yung pag-aresto, wala silang magawa, sama na lang. 'Di ba? Sama na lang. Ngayon, tama ba itong pagbabanta ng China sa ICC? Si Trump disgusto din ng ICC. Ang China disgusto din ng ICC. Maging magkaibigan kaya sila dito? Para lang kumbaga, dahil pareha silang hindi nila gusto ang ICC. Yun ang katanungan, mga boss.